Oh, anyway, dakuin po natin. Ito ang dahilan kung bakit pinapa-impeach po si Inday Sara Duterte. Madami magsasabi, oh bakit ganyan? Mga NPA yung pinapakinggan ninyo, ganito, ganyan. Takpan po natin ang ating mata. No? Pakinggan lang po natin yung kanilang sinasabi, mga kababayan. Huwag nating isipin na sila ay sumusuporta doon sa mga NPA. Pero pag tinakpan po natin ang mata at hindi natin alam kung sino yung nagsasalita, papabor tayo doon sa kanilang mga sinasabi. Dahil po nakikita natin mga bossing, no? Na talaga namang ang Office of the Vice President, pati po doon sa Department of Education, madami pong mga hindi maipaliwanag ang Vice Presidente, mga boss. No? Madami pong hindi maipaliwanag si Inday Sara Duterte. Ito po ang dahilan kung bakit gustong ma-impeach po si VP Sara. Because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa. Ayan, tayong lahat, nakasubaybay po tayo sa hearing, mga bossing di ba? Lahat po tayo nakikita. Kaya madaming mamamayang Pilipino po ang hindi pumapabor po doon sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, opinion niya lang po yun. No? Ang masusunod pa din po dyan, mga kababayan, sambayan ng Pilipino. Lalo po ito, 75 po. 75, hindi po isa, hindi dalawa. 75 po mga kababayan ang naghain ng impeachment complaint kay Vice Presidente. Yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Talaga naman ho, mga bossing Diyan pa lang po dyan sa mga Kokoy Bilyami na yan, diyan po sa mga safe house na yan, doon po sa mga laptops na nandoon po sa storage lang, hindi mapakinabangan ng mga estudyante. Doon pa lang po, mga bossing. No? Sa pagbabanta pa lang po sa buhay ng presidente, mga kababayan. Di ho ba? Lahat po yan, impeachable. Definitely, ay binetray niya ang public trust. Wala kaming pakialam kung puro NPA sila. No? Dahil meron kaming sariling pag-iisip na nakikita namin at napag-aaralan namin habang pinapanood yung mga idol ninyo na hindi masagot yung mga itinatanong sa kanila, na hindi masagot kung nasaan na yung confidential funds. Hindi naman po pwede na, kasi sila, sumusuporta sila sa mga NPA, kaya hindi ako agree sa mga ito. Paano kung parehas nung ipinaglalaban? Parehas na nakikita nitong mga ito na hindi talaga maipaliwanag. Di ba? Na hindi talaga maipaliwanag ng Vice Presidente yung mga nawawalang pera. Iniiwasan. Kahit pa NPA sila, kung magtatagpo lang kami doon sa isang pag-uusap, hindi doon sa pagkuha ng mga bata, pwedeng magsuportahan. Dahil nakikita namin na ang Office of the Vice President ay may itinatago. Yan ang katotohanan. May itinatago ang Office of the Vice President. Paano? Bakit biglang ewan ko sa'yo na lang? Bakit ganyan? DDS ka nga pala. Kapag ka nasagot yung mga tanong sa inyo, ewan ko sa inyo. Basta DDS kami. Basta bangag ka. Kasi DDS kayo. Yun lang yun. Di ba? Yun lang yun. Ganun, hanggang ganun lang yung iniisip ninyo. Basta DDS kami. Tanungin kayo kung anong problema ng Vice Presidente. Wala. Luka Doncic, ayoko na nagpa-flood dito. Tanggal ka. Ganyan lang. Flood control, tapos na. Naipaliwanag na lahat yan. Flood control ka pa din, hinayupak ka. Tuloy. Point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya
nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo na Si POA, mga kababayan, na hindi alam kung ano yung kanyang mga ginagawa. ni POA na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito. Yan, mga bossing. Nagagalit kayo, naghihirap ang bansang Pilipinas. Pero dahil nga idol nyo si BP Sara, wag i-impeach, no? Kahit na hindi na maipaliwanag lahat. Galit na galit kayo. Ang Pilipinas pahirap ng pahirap. Bakit? Dahil dito sa mga hindi maipaliwanag na mga kaperahan na pondo ng bayan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit naghihirap tayo. Pero syempre, dahil nga idol ninyo, di ba? Dahil idol ninyo, huwag i-impeach yan. Magbulag-bulagan na lang tayo, magtanga-tangahan na lang tayo. Di ho ba, mga kababayan? Eto, boy, papasok na INC Alana. Di sumama kayo dun sa INC, sa rally nila. Kaya lang, huwag nyong anuhin, huwag nyong babuyin yung rally nila. Dahil malinaw sa sinabi ng INC, na yung kanilang rally para sa pagsuporta kay PBBM dahil mismong narinig ng sambayan ng Pilipino yung sinabi ni BBM na wag na yung impeachment na yan, walang kwenta naman, no? Unahin yung problema ng bayan, nakasuporta. Pag sumama kayo doon, wag nyong haluan na BBM resign. Wag ganoon. Wag niyong babuyin kasi alam namin at ramdam namin na ganyan yung lakaran ninyo. Na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. 11 days. Kababayan, 125 million. 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Sinasabi nyo, NPA yung mga yan, bakit nyo pinapakinggan? Iisa po yung pag-aaral namin, iisa po yung nakikita namin. No? Na kung bakit kailangan i-impeach si Sara Duterte. Yung mga pagtatago nila. Yung mga hindi maipaliwanag na pondo ng bayan. Kaya wag kayong mga DDS, wag kayong magreklamo kung mahirap ang bayan. Kasi sa inyo nagmumula, no, yung paghirap ng bayan dahil mahilig kayong sumuporta nag-idol kayo ng mga politiko. Natatakpan nyo na yung mata nyo, tenga ninyo kapag may mga naririnig kayong mga illegalidad na nangyayari o ginagawa ng inyong mga idol. Wag kayong hihirit na mahirap na ang Pilipinas, ganito, ganyan. Mismo sa kayo, sumusuporta kayo do sa hindi nyo hindi maipaliwanag kung saan nanggaling yung pondo ng bayan. Tama ba ako? Mali ako? Tama ba ako? Di ba? Diyan kayo nakasuporta. Bakit hindi nyo himukin din ang Vice Presidente? Madam Vice President, tama nga naman yung mga sumusuporta kay BBM na vlogger. No? Paliwanag mo para malaman ng bawat mamamayang Pilipino. Kung saan napunta. Di kapag kayong naipaliwanag, di ba? Baka pati kami sumuporta kay BP Sara. Pero kapag hindi talaga naipaliwanag, doon po nawawala yung pera ng bayan. Kaya po tayo tuloy-tuloy na naghihirap, no? Dahil sa mga uto-uto na kagaya ninyo. Pauto pa more, di ba? Tapos sigaw ng naku, sinisikil nyo si Inday Sara Duterte. Wala. No? Tapos,
Nasa ng 20 pesos na bigas, hindi kayo makabili ng bigas na 40 pesos. Nga. Dahil po sa patuloy na pagsuporta ninyo doon sa mga politiko na takot magpaliwanag at ayaw ipaliwanag kung saan napupunta yung mga pondong nakukuha nila. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, Ah, kami naniniwala, tumitindig Oh. na it's time to impeach the wicked witch of the South. yun na po. No? Ako po, nakasuporta po ako, impeachment para kay BP Sara. Supporter ko po, naniniwala po ako kay PBBM, mga kababayan, at sumusuporta po ako kay PBBM, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ito pong panawagan ng ating Pangulo na wag na yung impeachment, tapos pumokus na lang po doon sa problema ng bayan. Ako po naniniwala na ang hindi po pagpapaliwanag nung pondo ng bayan kung saan napunta ay isa pong napakalaking problema ng ating bayan. Kaya po, mga kababayan, ako'y magpapaalam na, no? Nasabi ko na sa inyo kung ano ang dapat sabihin. Ang isa po na problema ng bayan natin ay yung mga taong hindi po nagpapaliwanag o ayaw ipaliwanag o hindi kayang ipaliwanag kung saan napunta po yung mga pondong nahahawakan nila. Sa katauhan po ni Inday Sara Duterte. Kaya po, sa akin, tuloy ang impeachment. Paalam po, hanggang sa muli.